So may nagtatanong po sa atin no, na bakit ganyan po yung arrangement ng ating mga inahin na manok, yung mga naglilimlim na mga inahin na mga manok. Okay, so ang dito sa aking ano yan, sa ating mga breeding page yan, ang ratio po, example yan, mga sampin yan, sampin din isa. Ang ratio kasi ng ating para sa breeding natin dito ay 1:7, 1:8. So halimbawa, kung maglagay ka dyan ng 5 o 8 talaga na paitlogan nila, ang mangyari kasi sa ating mga native chicken, lalo na yung hindi tayo gumagamit ng incubator, halimbawa, once yung isa dyan nangingitlog na, lahat yan dyan na mangingitlog. That's why sa isang paitlogan, sa isang breeding pen, isa lang yung paitlogan na nilalagay po natin dyan, dahil same pa rin dyan kasi sila mangingitlog kung saan yung isa. So ang mangyari pag hindi natin sila mabantayan ay, halimbawa naglilimlim na pala itong isa, hindi natin sila nabantayan, yung kasunod naman kung mayroong mangingitlog dyan naman, kaya ang mangyari is maaring mababasag yung itlog o kaya mabubulok yung ibang mga itlog. Kasi kung maglimlim na yan ng ilang araw tapos may mangingitlog, ano na, masisira yung mga itlog ng ating mga inahing mga manok. So masasayang yung mga gastos natin sa pagpakain sa kanila ng mga ilang mga araw. So ang ginagawa ko sa ganitong diskarte kasi, ang ginagawa ko dyan, tuwing gabi tinitingnan natin kung halimbawa merong nasa paitlogan nila, may naglilimlim na, nililipat ko yan dito. Kaya ganyan yung arrangement, may naglilimlim dyan, may naglilimlim dyan. So ganyan po yung yung kanyang arrangement niya. Okay, tapos maglagay naman ako ng bagong paitlogan doon sa kanilang mga sa kanilang mga breeding pen. Yan. That's why ganito po yung kailangan itsura yan. Yung isa actually dito, yan may itlog na dito, may itlog, may sisiw na dito, sabay na sila napipisa. Yan. Kaya ganun po ang kaya ganyan po ang naging arrangement ng ating mga ng ating mga inahing mga manok. Ang kasi niyan, ang ginagawa ko rin ay kinukulikta ko yung mga itlog nila para hindi mabasag o hindi mabubulok yung or masisira yung kailang mga itlog. So ginagawa ko, kinukulikta ko, mag-iwala ko ng 2 or 1 para kung makita natin may naglilimlim na, tsaka ko na siya binabalik yung mga itlog. Ayan, kinukulikta natin yung mga itlog nila. Pero ngayong taon lang to kasi kung gagamit tayo ng incubator, hindi na ito, wala nang maglilimlim sa kanila. So ganito lang to kapag wala tayong mga incubator. Actually pwede nyong gayahin, pwede rin hindi. Pero sa akin yun ang pinaka magandang diskarte kapag hindi tayo gumagamit ng incubator. So ito, sampin ito. Yan marami siyang sisiw, ganoon pa rin. Noong nakarang araw meron tayong sampin na bagong sisiw, ngayon meron na namang bago. So ipupugan natin ito, sample sa sampin Ayan, itim. Ang ganda. So yan, pupugan natin to. Tapos yung isa naman, may mga sisiw rin. Yan, ipupugad natin yan. Sabay-sabay sila. So ito na po yung ating sampin ay pinupugad na po natin. Actually kaya niya magdala ng kahit mga 20-21 na sisiw. Problema dyan kasi malakas kumaskas. Ang dami niyang sisiw dito. Ilan na kaya ito dito?
So dito yung iba sa net, no. So tulad ganyan, maulan. Medyo masyadong maputik. So kailangan dito yung paitlogan nila yan, no, doon. So kailangan natin na kolektahin yung kanilang mga itlog para hindi marumihan. So dito rin ay tinitingnan natin kung sino yung naglilimlim. Tsaka ko naman sila ilipat doon sa ating bakante na mga breeding pen doon, no. Kaya may purpose yan yung pagpagawa natin ng ganyan. Magastos nga lang pero kailangan kasi. Pag halimbawa medyo hindi naman maulan, okay yung panahon, hindi maputik, ay doon natin, hinayaan lang natin yung itlog doon, hindi natin kinukolekta. Depende kung marami, ikukolekta, di ba? Para hindi mabasag yung iba. Pero kung naman, kadalasan dito kinukolekta ko talaga. Actually nakita ko rin sa mga online seminar, ganun din po yung ginagawa nila. Kahit nagpalimlim kayo, hindi kayo gumagamit ng incubator, kinukolekta nila, mag-iwan lang ng 2, 3. So once maglimlim, ibalik na yung mga itlog nila. So sa akin nilipat siya kasi nga yun nga yung sabi ko kanina, kung saan yung nangitlog yung isa, lahat na yung mga inahin na yan doon na rin mangingitlog. Kahit marami na mga paitlogan nating nilalagay dyan. So yan ang ginagawa ko, diskarte dito. Walang incubator kaya yun, tiis lang muna tayo ngayon, palimlim lang muna. Kaya tayo hindi tayo masyadong nagbibenta ng mga magandang lahi ng basilan, mga sampin. Pero yung mga sisi binibenta natin, pero yung umabot na tulad ganyan, mag 5 months na, 4 months, so hindi natin yan binibenta kasi nga sayang yung kuryente na 252 seater yung kukunin ko. Walang tawag dyan, walang kulang yung ilod natin na mga itlog sa incubator. So kukuha tayo ng incubator para bawi sa kuryente, dapat maraming mga itlog na ilulod natin. Okay. So puntahan natin yung iba doon. Ayan. So ito din po yung ating mga sampin. So hindi naman din po lahat na ibibenta natin ito. Kasi yan, tulad ganyan, gagamitin po natin yan. Okay. Tapos yung iba dito yan, may mga yan, tulad yan, malapit na yan mag 3 months yung iba. So iwan natin yan para mga ilang buwan na lang hintay natin, 3 to 4 months mangingitlog na kasi sila. 6 to 7 months kasi yung sampin. So at least may magamit tayo at yung ating incubator ay mapakinabangan talaga natin ang husto. Medyo madilim na nga lang yung video natin, So yan, except lang dyan, hindi yan sampin, walang abuhin na sampin, basilan yan, hinahalo ko lang dito kasi kulang tayo sa paglalagyan ho nila. Okay.